Gawin tayo. Samsung na 55. Ang problema nito ay blinking red. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So sinaksak na natin sa outlet. Tapos ito yung kanyang power supply. Tapos ito naman yung kanyang mainboard. So mapapansin natin nagkakaroon siya ng backlight tapos mamamatay, tapos magkakaroon ulit ng backlight yan, tapos mamamatay ulit yan, nag-backlight ulit siya tapos mamamatay. So ganyan lang yung ginagawa niya, paulit-ulit lang yan na nagpapatay sindi. So pag tiningnan mo yung screen niyan, wala kang makita dyan, wala siyang display, kundi kurap lang ng backlight ang makikita mo dyan. So ganito ang issue ng unit na ito. So tatry natin kung makuha pa sa repair ito. So pag mga ganito, titingnan nyo lang kung mayroon itong force on ng kanyang DC-DC. So i-force on natin yung DC-DC nito para makita natin kung saang side ng salamin ang pinaka problema ng unit. Kasi yung ibang Samsung na ganito, wala siyang ganito force on ng kanyang DC-DC. Kailangan mo pang hagilapin kung saan siya nakalagay. Itong mga bagong modelo kasi mayroon na silang mga ganito. Ayan. Po-force on lang natin yan. Gagawin natin yan, i-jumper lang natin yan. Tapos maghahang tayo ng ribbon. Titingnan natin kung saang side ang sira. So ito kasi pag hindi mo yan ginawa, hindi mo yan ginjumper, pag naghang ka ng ribbon dyan, hindi lalabas yung kanyang DC-DC, kaya wala kang makikita na display magkabilaan. So bali gagawin natin dyan ay i-jumper natin ito. Yan. So yan lang ang i-force on natin para lumabas yung kanyang DC to DC kahit nakahang yung isang ribbon. Okay, so yan na, nailagyan na natin siya. So pwede na tayo maghang ng kanyang ribbon. Yan, hahang tayo dito kahit isa lang. Aalamin lang natin kung saang side may problema. Tapos yan, naghang na tayo dyan, saksak natin. Titingnan natin kung mag-continuous yung ilaw. Pag nag-continuous yung ilaw, ibig sabihin, yun na yung side na may problema, yung hinhang natin. Pero pag hindi pa rin siya nag-continuous ang ilaw, may problema pa rin yun. So ayan, nag-continuous na yung ilaw, tumunog na yung sounds niya. Tingnan natin kung may display ito. Okay, so yan positive. May display yung side na ito. Yan, nakalagay no signal. Okay, so ibig sabihin yan, itong side na to ang may problema. So ngayon, dahil nakuha na natin yung side na may problema, gagawin natin dyan, hahanapin natin dito yung clock signal, yung CKB niya, or pwede ring gagawin nyo, check nyo muna kung wala siyang mga shorted na SMD cap. Madalas ang shorted na yan nasa 15 volts. So gagawin lang natin dyan, off muna natin ulit. Tapos ikakapit natin yung ribbon. Titingnan natin kung shorted dito sa kapasitor. Pag hindi naman siya shorted sa kapasitor, ibig sabihin nun walang short doon sa ating 15 volts or 17 volts. Okay, so kabit natin ito. Nakabunot na yan, hindi na yan umaandar. Kapit lang natin ito. Tapos susukatin natin sa resistance yung 15 nya. Yan, buzzer lang tayo. Ibabuzzer natin to. Yan. Tapos check natin tong 15 natin dito. Okay, so hindi naman siya nagbabuzzer, So kung hindi siya nagbabuzzer, ay ibig sabihin okay yung circuito ng 17 natin. Ang may problema yung kanyang clock signal. Yan. Kahit hindi ka na magbukas dun sa ating pinaka
top board sa LCD natin, ay dito makukuha mo na kaagad kung may problema yung 14 niya. Yan. So okay naman, ano. Yan. So lumalagpas na tayo sa pagsukat. Okay, so wala, positive, nasa clock signal issue ito. So gagawin natin, hahanapin natin yung clock signal dito, tapos lalagyan natin siya ng tape method. So yung ganito, minsan yung clock signal yan dito banda sa gitna, ano, dito sa area na ito. Zoom natin. Yan. Okay, so banda dito yan yung kanyang clock signal, yan, oh. Okay, so maglalagay tayo ng tape method at titingnan natin kung magpo-full screen na siya. Okay. So, kita ba? So, bali yan yung tinape natin ito. Itong area na to. Yan, may tape na yan. Okay, so tingnan natin kung lalabas yung display nito. Okay, so lumabas siya, no? Yun, no? Full screen na siya. Yun. So, testing natin to. Papaganahin lang natin siya, obserbahan lang natin. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy siyang normal. Ibig sabihin nun, okay na yung ginawa nating tape method. Pero pag nag-obserbahan natin na medyo may pagbabago sa screen, kailangan natin i-modify. So kailangan natin mag-open dito. So mag-open tayo dito pag napansin natin may pagbabago sa screen natin. Pero kung wala naman, tuloy-tuloy siyang normal, ay okay na yan. So lagyan na lang natin ng palabas. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa... So ito siya, oh. Ito ang pagbabago niya. Medyo magaspang yung salamin natin dito. Yan, magaspang. So pag ganitong magaspang, kailangan natin yan i-modify yung pinaka clock signal natin para kuminis yan. Pero kung makinis naman siya, ay okay na yan. Pero ito magaspang, hindi pwede itong ganito na lang siya. So kailangan natin siyang i-modify. So mag-open tayo dito sa side na ito. Tapos lahat ng clock signal na sa side na ito, pagsamahin lang natin, tapos i-short natin sa ground or supplyan natin siya ng 12 volts or 15 volts. So depende kung saan siya titino, yun ang gagawin natin dito. So bali ito yung kanyang data, no? So ito yung data niya. Tapos ito, pagdating dito yan. So bawas lang tayo dito ng isa, tapos bawas tayo ng dalawa dito. So bali ito yung clock signal natin. So ang clock signal natin ay 8. Bali 4 sa baba. Ito 1, 2, 3, 4. Tapos 4 din sa taas. 1, 2, 3, 4. Yan. So pag ganon, ito lang ang kailangan natin, i-jumper. Yan, jumper natin to 1, 2, 3, 4 hanggang dito. Tapos yung sa taas naman, i-jumper natin ito 1, 2, 3, 4 hanggang dito naman siya. So yan lang ang i-jumper natin dyan para kuminis ulit yung display ng ating screen. Pwedeng kuminis, pwedeng lumala. Pag lumala, may step pa naman doon. Pwedeng kailangan niya ng supply. Pag kuminis sa ground, okay na yan. So hindi mo na siya makita yung hairlines, ano? Yan, makinis na siya. Okay. So yun lang yung ginawa natin diyan. Modify lang sa blocking. Okay? So yun lang yung ginawa natin diyan. Modify lang sa blocking.